Ngayon, magbibigay po tayo komento sa isang Bishop Sanchez na tutol sa doktrinang One Save, Always Save. Ang sabi niya na ang mga nagtuturo nito at ang mga naniniwala ay shoot na shoot sa impyerno. Ano gusto mo? Everlasting life o everlasting contempt? Ang sasabihin ng hindi, born again ako, tumanggap na ako sa Panginoong Kristo. One time lang. Ang tawag doon, yung one save, always save. Saka yung hyper grace. Pagka yan ang pinanampalatayaan mo, ganyan ang pananampalataya mo, patawarin nyo ako, shoot na shoot ka sa impyerno. Ibig sabihin, ang kanyang paniniwala sa One Save, Always Save ay turo ng demonyo. Ngayon, ang tanong ko, nagtuturo ba ang demonyo ng katiyakan ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo tungo sa langit? Hindi naman eh. Kami ay nagtuturo ng katiyakan ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo tungo sa langit kasi ang kaligtasan po na itinuturo ng Biblia ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo po lamang. Siya lamang po ang tanging kaligtasan at ang sino mang sasampalataya ay wala ng kapahamakan pa sa impyerno. Yun po ang turo ng Biblia. At hindi po namin itinuturo na ang mga sumampalataya at ang mga ligtas na ay malaya ng mamuhay sa kasalanan. Tayo ba ay magpatuloy sa kasalanan upang ang biyaya ng Diyos ay sumasagana? Huwag nawang ipanghintulot. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Ibig sabihin na ang bunga ng pananampalataya ay hindi pagsuway sa katuwiran ng Diyos, bagkus pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Kaya kung papasok ka sa baptist, hindi po inutunuturo ng baptist na ikaw ay malaya ng mamuhay sa kasalanan, malaya ka ng magnakaw, malaya ka ng kung ano mang gagawin mong kasalanan dahil ligtas ka na. Hindi po. Itinuturo po sa amin ang sanctification, pagpapakabanal. Mali po ang sinabi ni Sanchez patungkol sa One Save, Always Save. Kasi ang tinuturo ng hyper grace o ng one save, always save, pag tumanggap ka kay Kristo, one time ka lang magre-repent, tapos na. Kahit anong kasalanan, pwede mo nang gawin. Hallelujah! Shoot na shoot ka sa impyerno, baby. Ang sabi niya, malaya na tayong mamuhay sa kasalanan dahil ligtas na tayo. Hindi po. Itinuro po sa atin ang lumakad sa katuwiran ng Diyos dahil tayo ay ligtas na sapagkat dyan tayo na inilaan ng Panginoon. Una sa Ephesians 2 verse 8, naligtas muna sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa mga gawa, sinabi sa verse 9, at ang mga naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon nakalaan sa mga mabubuting gawa sa pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Yun ang sinabi sa verse 10. Ibig sabihin, bago ka inilaan sa mabubuting gawa, naligtas ka muna sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, ang pagsunod sa katuwiran ng Diyos ay bunga ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga po tinuro ng Titus chapter 2 verse 11 and 12 na iwasan natin ang unrighteousness at ang godliness. Ibig sabihin tayo ay mamuhay sa katuwiran ng Diyos kung nakilala na natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Yan po ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19 hanggang 21. Tayo ay nakalaan sa mga mabubuting gawa at sino man ang sumasambitla sa pangalan ng Panginoon ay lumayo sa kasamaan. Yan po ang itinuturo ng baptist. Hindi po namin itinuturo na tayo ay mamuhay na sa anumang kasalanan. At hindi na daw tayo nagsisisi. Ibig sabihin, malaya natin kung anumang gawin natin sa mundo at hindi tayo nagsisisi kasi isang beses lang daw ang pagsisisi. Hindi po. Tinuro din po sa atin na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan ay magsisi tayo sa Diyos. Sapagkat ang totoong sumampalataya may konsensya sa anumang kasalanan, hindi masaya sa kasalanan at hindi namumuhay sa kasalanan. Pero hindi ibig sabihin perfecto ka na. Nagkakasali pa rin ang tao. Pero ang maganda dito, ikaw ay may konsensya sa kasalanan at ikaw ay lumalayo sa kasalanan kapag ikaw ay totoong mananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya mali po ang kanyang pagkaunawa patungkol sa one save, always save. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood.